Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katids mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba pa nating katids na sa ibang lupalop ng mundo mga katids. Happy Treasure Day mga katids! Okay mga katids, bago kumpisahan po ang ating isang pinapadalang uh, marker, stone marker ng isang katids po natin na nagpapatulong po upang idikod po ang itong markers nito na posibleng nasaan po yung located yung items sa marker na ito mga katids. So mga katids ay isang katids po natin na nagpapadala nga ng hugis heart na marker, stone marker mga katids. So, sana mga katids, atin pong matulungan. Pwede kayong mag-comment po sa comment section ko. At ibigay nyo mga katids kung ano po yung mga pwedeng mga angulo, possible target o mga posibleng pinaglagyan po ng items mo mga katids. So napakagandang markers na ito mga katids kasi isang hugis puso mga katids. So harinawa ating pong matulungan po ang ating isang katids nagpadala po ng picture upang madikod po ang tama po itong kanyang markers na hugis puso mga katids. So, ito lang ang masasabi ko at isang napakagandang markers doon ito mga katids. At ito'y hugis puso mga katids. Talagang napakagandang markers ito. So, alam niyo naman mga katids, madalas po ay mga ganyang shape ng mga markers ang ginagamit po ng mga Japanese at Korean na rin mga katids. Mga Chinese na din mga katids. Yun yung madalas nila ginagamit yung hugis puso na markers mga katids. So, dito po mga katids, dahil hugis puso ngayon mga katids, at sa napapansin ko, ito'y hindi ganong kalakihan. Mukhang na maliit lang itong stone marker na ito na hugis puso. Ang maganda lang kasi dito mga katids, bantayan nyo mga katids na kapag maliit lang yung stone markers, marami na po kasi mga katids na kahits na ang stone marker na legit at maliit lang siya, hindi po lalayo yung items na kinalalagyan nito mga katids. So, good luck at maganda at good news mga katids kasi sa tingin ko itong yung pinadalang marker hugis puso ay hindi gaanong kalakihan, maliit lang itong mga katids. So, kung mga parang nasa 1 meter by 1 meter lang po itong laki. So, bukod dun sa hugis heart aking napapansin mga katids, mayroon akong nakita isang butas na ito ay nagtutukoy na items mga katids. Item po ito mga katids, yung kulay ay yung butas na aking binibilugan ngayon. Maganda po itong kanyang pagka posisyon ng hugis sa puso dahil ito ay parang nasa gilid lang ito ng parang tabi ng ano ito, tabi ng kung may ilog nga ito, posibleng nasa malapit lang ang area nito mga katids. So, ang gagawin nyo mga katids, kung may metal detector po kayo or scanner, locator, i-detect po yung mismong
heart mga katiits. Yung heart, pwede nyo i-detect gamit ng metal detector or scanner locator. Next move nyo mga katiits, meron ko napapansin na yung sundan nyo po yung kanyang tulis kung saan yung heart, yung dulo ng heart na nakaturo. Ito ay pointing mga katiits ng south area mga katiits. So, dyan po nyo i-check, dyan nyo i-detect from 1 meter to 2 meters ang kanyang dulo ng heart, yung tulis ng heart na naka-point po sa bandang south area mga katiits. So, i-check nyo po ng metal detector or scanner locator sa distansya po ng 1 to 2 meters mga katiits. Dahil sabi ko nga mga katiits, marami nang naka-hits po ng mga tulad nito mga hugis po na markers at maliit lang maliit lang siyang pagka-markers mga katiits. At alam nyo po ang items yan mga katiits, nandyan lang po sa paligid nito mga katiits. So, madalas po mayroong nakakuha po ng mga giveaways mga katiits na itong hugis puso at hindi naglalayo po mga katiits yan ng 1 to 3 meters simula sa kanyang kinalalagyan mga katiits. So, ngayon mga katiits, kung halimbawa wala kayong gamit, wala kayong detector, gawin nyo lang ngayon mga katiits, yung 4 na angulo mga katiits. O kung halimbawa mayroon kayong kumpas, okay, gamitin nyo yan mga katiits, i-check nyo yung pointing north, kung ilang degrees yan, ay check nyo yung layo. Baka mayroon kayo napansin dyan ng mga bato o countersign o mga puno na pwedeng ito'y nagiging countersign din yan sa heart na hugis heart na puso nito na markers. So, then, ganun din po mga katiits, yung bandang west, i-check nyo, baka mayroong countersign yan, baka may mga bato yan na pwede maging countersign pointing sa location ng items. Down to south mga katiits, same procedure. I-check nyo po, baka mayroong mga bato niya na sa ikot niya, paligid na pwede maging countersign ng kanyang hugis bato na markers. So, ganun din po mga katiits, yung kanyang bandang east area, i-check nyo din mga katiits, baka mayroong mga punong kahoy dyan, old century tree, o mayroong mga bato dyan na may hugis pusong marka din, ay yan mga katiits, ay tinatawag na countersign na pwede pong magpo-point ng items po mga katiits. So kung wala naman mga katiits, walang malinis po yung paikot, alam ba hanggang 5 to 6 meters, napakagandang markers ng mga katiits dahil yung item na yan, nandyan lang po sa malapit yan. Sabi ko nga mga katiits, mga ganitong hugis, mga ganitong markers, kapag wala mga coordinated, wala mga counter sign mga katiits, ay nandyan lang po sa kanyang paligid mga katiits. So, check mo, sabi ko nga mga katiits, huwag kalimutan, pwedeng 1 to 2 meters from distance going east, i-check nyo po. Pwede kayong mag-tisdig po dyan ng mula 1 meter or 2 meters, tisdig po. Pwede kayong mag-tisdig ng 1 meter depth ang lalim mga katiits dyan sa bandang east mga katiits. Kasi nga, alam niyo po, ang mga Japanese ay madalas po sa east portion sila naglalagay ng items mga katiits. Ngayon mga katiits, so sabi ko nga kung wala tayong gamit, so ganun talaga, ang gagawin po natin ay magtitestig po tayo. So susunod po natin yung kanyang opposite side mga katiits, yung bandang west area, same distance, 1 to 2 meters, pwede kayong magtisdig dyan ng hanggang 1 meter ang lalim or 1.5 meters ang lalim. Alam nyo mga katiits, kasi pag may mga items yan talaga,
sa pagtitestig nyo pa lang, mga bandang umabot na kayo ng 1 meter, may mga marker, mga bato yan na may mga hugis heart, may mga hugis o may mga gamit, may mga basag na buti, o ano-ano pang may mga seal na hindi karaniwan dapat nandiyan sa bundok kasi galing dagat yung mga seals na yan. So, positive po mga katiits yung tinutumbok nyong paghuhukay. So, papansin nyo na lang. Next mga katiits, yung bandang north mga katiits. So, same distance, 1 meter or 2 meter, pwede kayo mag-testing niya ng 1 meter deep. Yung lalim, ang bandang norte mga katiits. So, walang mawawala mga katiits dahil tayo yung naghahanap. Ganun talaga mga katiits. Tiyagaan lang talaga. Tistig dyan, tistig doon. Lalo na pag wala tayong gamit. Yun lang talaga ang magagawa sa isang treasure hunter na wala pong treasure hunting equipment. So, yung kabila mga katiits, yung kanyang reverse area sa south, same distance, 1 to 2 meters, pwede kayo mag-tistig po dyan ng water ng 1 meter pa yung lalim po ng inyong tistig mga katiits. So sana mga katiits ay inyong magtumbok o makuha ang item nito dahil sabi ko nga kapag maliit yung markers, kapag ang kanyang marker stone ay hindi kalakihan, nandyan lang po sa tabi ang items na yan, yung mga giveaways na yan, mga katiits. So, kayo mga katiits, sana po ay nakapagbigay po ng linaw sa pagdikod at natulungan po natin mga katiits yung nagpadala nito ng picture. Okay, kung yung mga bago pa lang mga katiits sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga YouTube pa ang aking mga video pa na aking ipapalabas mga katiits. So sa mga nagsuporta po sa aking YouTube channel, thank you so much. Sana hindi kayong sasawa sa pagsubaybay ng aking YouTube channel mga katiits. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo mga katiits. God bless as always.